Malapit na naman ang buwan ng Abril, walang pasok sa eskwela, kaya't karaniwang isip ng mga bata ang maglaro, maglibang at magsaya. Ngayong panahon ng bakasyon, kaiba sa lakad ng mga kabataan sa sanlibutan ang gawi at isip ng mga cadet watchers. Sila rin ay excited sa dahilan na muli silang mahuhubog at lalago sa paglilingkod sa pamamagitan ng kanilang pagdalo sa Cadets Camp 2013. Sila ang mga cadets, mga kabataan sa loob ng iglesia na sa murang gulang ay namulat at patuloy na hinuhubog sa makakristyanong paraan ng pamumuhay. Ito ang layunin ng Cadets Camp. Ang Cadets Camp na ito ay nabuo sa layuning palaguin ang buhay at paglilingkod at kaugnayan sa Panginoon ng mga cadets. Ang mga batang ito ay binubuo ng mga nasa edad na 10 hanggang 12. And according to the theme of this Cadets Camp is growing according to God's pattern, which is found in Isaiah 54 verse 13, that we really want them to be trained in godly services. Like dito sa camp na ito, hindi lamang sila nakikinig ng salita ng Diyos, kundi natututukan nila ang kanilang mga buhay panalangin. Na alam natin, tayo bilang mga mananampalataya, ito ang ating source of strength. At sa pamamagitan nito bilang mga kabataan pa lamang o bilang mga bata pa lamang, ay natututunan nilang makipag-ugnay sa Diyos. May mga pagluha, may mga pag-iyak. At ang kanilang mga nasa sa kanilang buhay, sa kanilang paglaki, ang kanilang kahilingan sa Panginoon na sila'y gabayan. Hindi lamang sa kanilang pag-aaral, kundi sa kanilang pamumuhay bilang mga kabataang Kristiyano. Sa kabila ng kasimplihan ng kanilang mga pag-iisip, patuloy na hinuhubog ang mga batang ito sa isang malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng araw-araw na mga pananalangin, paghahandog ng mga papuring awit, pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang pagtitipong ito ay nagaganyakan din ng iba't ibang aktibidades na nagpapasigla at nagpapalago sa samahan ng mga kabataan sa loob ng iglesia. Dito sa camp na ito ay marami kaming mga activities. So first of all, in the morning we have devotion. As early as 4:30 in the morning ay nandito na yung mga bata. Masayang-masaya silang pumupunta sa campsite at dito ay meron silang mga yells, nag-cheer sila. Talagang ginigising nila yung sarili nila para pagdating nila dito sa hall area ay maging gising sila. Then after that ay makikinig sila ng salita ng Diyos. And then, ang panalangin. And then, sa morning naman, meron tayong mga seminars and worship. And then, in the afternoon, meron tayong mga team building activities. Na dito, yung camaraderie ng ating mga cadets sa kanilang kapwa ay makikita talaga na they socialize with one another. At nakikita namin na ang paghubog na ginagawa na ito sa loob ng iglesia ay napakainam. Sapagkat alam natin at nakikita natin na yung mga future generation ay totoong malalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. At masasabi natin na ito yung magiging mga future leaders. Purihin ang Panginoon! Sa mga sandaling ito, mga kapatid, ang paksang aking dadalhin sa inyo ay ang dakilang tagubilin ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay naparito sa sanlibutan upang tayong lahat ay mga ligtas. Nang bawat tao'y nagkasala,
sa harapan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong uri ng kamatayan? Ito ang ikalawang kamatayan, ang pagkabulid ng kaluluwa sa impyerno. Baon ng panibagong karanasan at ang mga aral na kanilang natutunan sa loob ng 3 araw na camp, umuwi ang bawat kadet sa kani-kanilang lokal. Kalakip ang katiyakan na sila ay nauugat at hindi kailanman mahihiwalay sa mga dakilang bagay na kanilang natutunan. Ang tagumpay at pagtatapos ng mga camp sa taong ito ay isang hakbang sa karagdagang pag-antas sa paglilingkod ng mga kabahagi sa iglesia, mula sa mga kabataan, mga may sapat na gulang, at lalong higit sa mga cadets. Yan po ang naging kaganapan sa Cadets Camp 2013. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Sister Leslie Reyes, at ito ang Church Update.